So ito na mga boss, yung ating part 2 sa ating 1-5 setup. At ito na yung ating microtech kaya nakasaksak na sa ayan. So ngayon gagawin natin ngayon is magbabay na tayo ng ating node para para ma-open na natin yung portal natin. So tara. So dito mga boss, open na natin yung ating Winbox para sa ating configuration sa ating microtech. So dito mga boss ay kailangan na nating mag-bind. So yung ating node ay nakasalpak na dun sa ating custom board. So makikita natin yung ating node dito sa may yung MAC address ni node ay makikita natin dito sa may DHCP server. Sunod ay ito yung may nakalagay na wastenet. Ito yung node natin. Double click lang natin yan. Then ito yung MAC address niya ay kailangan natin itong makopy. Yeah. Copy natin. Then punta tayo sa ating IP, then hotspot. Pagdating dito sa hotspot, dito tayo sa IP binding. So sa IP binding, double click natin yan, then palitan natin yung MAC address. And then apply. So punta tayo ulit sa ating lists. Ayan, double click natin yan. And then kita nyo to 5.4 dapat palitan natin yan ng 10.0.0.5. So copy lang natin. So pagka-copy niyan, palitan natin ng 5. So apply. Kailangan na nating restart muna natin yung node para magka-bound na siya. So ayan. So napalitan na siya ng 10.0.0.5. So dito sa may IP hotspot tayo. IP then hotspot. Tapos ito hotspot, punta kayo sa wall garden IP list. So dito makikita nyo ang nilagay natin na IP address, destination address is 10.0.0.5 at saka pareho din dito sa ating firewall. Then sa ating mangle ay filter rules din dito. So yung source address niya is pareho din, no? Yung 10.0.0.5. So yung output nyo chain is input. So yan lang. So ngayon punta tayo sa ating para hindi naman magbabago-bago yung time natin. So kailangan natin punta tayo sa IP, then sa system, sa SNTP client. Then dito i-enable nyo to. Then palitan nyo to ng meron akong file dito. So dito mga boss, so dito ay ito. Lagyan natin ng ito yung sa primary niya. Copy natin. Paste lang natin dito.
Then yung secondary. Para pag may brownout, di na magbabago yung time niya. Paste lang natin. Then apply. Ayan. Then sunod yung ating voucher cleaner. So, sa voucher cleaner naman tayo. So, ito mga boss, copy nyo lang. Then, copy. Kamali. So, select nyo lang. Then, copy. Tapos, punta tayo sa new terminal. Then, i-paste lang natin dito. So, ayan, tapos na. Saan yung makikita dito sa may ating script, scheduler, ito. Nandito na yung voucher cleaner natin. So, sa script naman, nandito na yung voucher cleaner natin. So, dito look, hotspot lang. Kasi, ano tayo, naka-uplight. So, ayan. So, natin gagawin ay punta tayo sa ating portal na. Sa ating Chrome. Then, type natin 10.0.0.5/admin. So, ayan. Pwede na tayo mag-login. So, i-config na natin ito. Press muna natin. So, admin lang ito kasi first time pang nagawa. Oh. Mali yung password. Admin. So, sa configuration, mga boss, ay pwede nyo itong palitan. Sa akin, hindi na. Dapat lagay natin sa static. So, yung local IP address niya is 10.0.0.5 subnet mask. Then, yung IP address sa gateway niya. So, yung DNS, kayo nang bahala sa DNS. So, dito sa may MikroTik router IP is papalitan nyo ito ng 10.0.0.1. So, dito, admin, yung password niyo sa MikroTik, kayo nang bahala. So, dito, keep alive. So, yung portal natin. Password dito ng portal natin. Itong paglagyan natin. Dito sa operator, kayo na rin bahala dyan kung anong password nilalagay nyo. Kadalasan nilalagay dito, ito yung sa mga iniwanan natin ng mga bindo. So, dito wala natin babaguhin. No? Ayan. So, save lang natin. So, refresh lang muna natin para magka-take effect yung ating config. So, medyo matagal to matapos na. So, ito na boss, lagi muna tayo ulit. So, iba na yung password nito yung ginawa natin kanina. So, admin, so yung password nyo, kayo na bahala.
matagal siya mag-load, no? So, okay na. Na-config na natin, no? So, yung promo rate nito, kayo na rin bahala. Kung ano ilalagay nyo, pwede rin na iwanan nyo to. Ganito na lang. Sa akin, pinapalitan ko yan. So, hindi na muna ngayon. So, ngayon mga boss, tapos na tayo sa ating config. So, dito mga boss, explain ko lang ng konti kung bakit yung ibang portal natin ay hindi gumagana dahil po sa ating configuration. So, yung iba nalilito. Dito, papakita ko lang. Ito yung aking port, uh, yung portal niya, yung portal design. So, punta tayo dito sa assist, then sa GS, then sa config. Open natin. So, nakikita nyo dito ay yung multi-window is naka-pulse. So, dito lang tayo focus. So, dito sa my vendor's IP address, so nakikita nyo dito is 10.0.0.5. So, yan. Bakit naging 10.0.0.5? Kasi yung ating ano ba to? Yung wall garden IP list is 10.0.0.5. At saka yung ating firewall, then dito sa my node 10.0.0.5. So, dapat magkapareho sila para ma-open yung ating portal at gagana. Siguro yung iba hindi naman compatible yung version niya. So, sa akin na 4.4 version kasi ito. So, ayan. So, tingnan muna natin yung ating portal. So, delete ko muna ito. Delete ko muna ito lahat. Yan. So, ngayon ay maglalagay na tayo ng ating portal. Hintayin muna natin matapos. So, tapos na. So, ngayon try natin mag-open dito sa Chrome. Kung magana ba yung ating portal. 10.0.0.1 and then 10.0.0.1 at my admin. Lipat muna na tayo ng port. Lipat tayo ng port. So, ngayon, open natin yung portal. Try natin. 10.0.0.1 So, ayan, open na. Try natin tingnan yung promo rate. So, ayan. So, ayan mga boss. Open natin yung portal natin. Yung 10.0.0.1 So, tingnan natin yung promo rate. Ang tagal. So, ayan, meron na tayong promo. So, ibig sabihin, gumagana na yung ating node. Sige.
So, hanggang dito na lang mga boss 'no, at sana may natutunan kayo sa ating video at, kung may katanungan kayo, comment lang kayo sa baba at para natin masagot yung mga katanungan niyo at maraming salamat.